Biglang kumabig sa kabilang linya ang kotseng yan sa Ligaw City, Albay. Sumalpok ito sa isa pang kotse. Sa lakas ng impact, napaatras ang nabanggang kotse. Wasak ang harapang bahagi ng dalawang sasakyan. Maayos naman ang lagay ng mga pasahero. Kapapasok lang na balita, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay 103, Tondo, sa Maynila. Ayon sa Manila DRRMO, nagsimula ang sunog sa Trinidad Corner Lacson Street 9:50 p.m. at umabot sa ikalawang alarma. Kontrolado na ito ng mga otoridad mag-aalas 10:30 ng gabi. Nakalatag na ang panlagari sa buto at iba pang kagamitan sa ilang ospital sa Maynila sakaling kailanganin para sa mga mabibiktima ng paputok. May report si Von Aquino. Maagang ipinakita sa amin ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center ang mga kagamitan pang-opera sa mga mabibiktima ng paputok. May orthopedic handset at bone saw. Ito ang ating pamputol ng daliri. Pero kung mahirap talaga, pwede natin gamitin ang lagari ng bone saw. At kapag nabalian ng pasyente, Itong mga to, kinakabit siya sa labas ng balat. Parang ganito. Okay? Kumbaga, para siyang antena. No? Pero ito, ginagamit natin ay drill para pumasok sa buto yung mga pins natin. nagtalaga rin sila ng fireworks-related injury area. Dito gagawin yung assessment, initial treatment sa pasyente at pagtuturok sa kanila ng anti-tetanus at antibiotics. Naka-standby na rin ang operating rooms para sa mga malalang injury. Mula December 21 hanggang 2:58 p.m. ngayong araw, 9 na fireworks-related injuries na ang naitala ng JRRMMC. 3 rito ang mismong nagpaputok. 6 ang naputukan sa pinasinding paputok ng iba. 1 ang partially naputulan, habang 1 ang naputulan ng buong daliri. Paalala ng doktor kapag naputukan, hugasan ang nasugatang bahagi ng katawan. Running water muna, lagyan ng malinis sa tela o gasa at dalhin niya po agad sa ospital. Kapag nakalunok naman ang watusi o iba pang nakalalasong paputok, uminom ng egg whites at dalhin kaagad sa ospital ang pasyente. Iwasan din daw ang pagpulot ng mga paputok na hindi nasindihan o hindi sumabog. Ang paputok ay panandali ang kasiyahan, no? Pero mawala ng daliri, panghabang buhay po yan. Kaysa magpaputok, magkaraoke na lang o gumamit ng iba pang pwedeng makalikha ng ingay sa pagdiriwang ng bagong taon. At ang pinaka-safe at masaya, sa Divisoria may nagtitinda na ng torotot. Iniiwasan po namin yung paputok kasi syempre hindi po natin alam yung mga aksidente sa mga bata. Medyo matumal po, madam. Kasi maraming kompetensya eh. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang babae sa Cagayan de Oro City ang sinaksak ng kanyang live-in partner matapos di magbigay ng perang pambili ng alak noong bispiras ng Pasko. Base sa investigasyon, nagtalo ang dalawa at tumakas ang sospek matapos ang pananaksak. Sugatan ng 37 taong gulang na biktima. Patuloy na tinutugis ang suspect na posibleng maharap sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ilang pasahero sa BF City East Metro Transport Terminal sa Marikina, 5 araw nang stranded. Hindi sila nakapagpasko kasama ang pamilya dahil walang bus o di kaya na biktima ng scammer na binentahan sila ng peking ticket. Nakikipagpulong na ang BF City Terminal sa mga bus company para hindi na ito maulit. Mga lumikas dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon, nagpasko sa evacuation center. Pinili rin ng isang grupo ng mga empleyado ng Bagong City Hall na mag-Christmas party doon kasama ang evacuees. Naghahanda naman ang Office of Civil Defense sa posibilidad na itaas ang alert level dahil sa mga indikasyong posibleng pumutok muli ang bulkan. Taas sahod ng mga kasambahay sa NCR at Northern Mindanao Region ipatutupad sa Enero 2025. Ayon sa Labor Department, magiging 7,000 pesos ang minimum na buwanang sahod ng mga kasambahay sa NCR, 6,000 pesos naman sa Northern Mindanao. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaliwat kanan ng pagguho ng lupa sa Bicol at Quezon Province dahil sa pag-ulan. Alamin kung magiging maulan pa rin ang huling Biyernes ng 2024 sa report ni Ian Cruz.
Napilitan na ang driver na iyan na ilusong sa lampastuhod na baha sa Dilasag, Aurora ang tricycle niya. May ibang pinagtulungan ng buhati ng motor. May isinakay pa sa kawayan. Ang ilang residente, sinuong na kahit malakas ang agos ng tubig. Aminado silang delikado pero kailangan daw nilang makapamili ng handa para sa bagong taon. Sa Basud, Camarines Norte, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa Bagtas River. Pinaniniwalaang natangay siya ng agos sa dinaanang spillway noong bispiras ng Pasko. Talaga masakit sa puso ko. Yung mukha nga niya, di ko makita, may amoy na, tinahuban na lang trapal. Isang lalaki rin ang binawian ng buhay nang tangayin ng baha habang tumatawid sa spillway sa Lupi, Camarines Sur noong bispiras ng Pasko. Natagpuan ang kanyang labi kanina. Sa Barangay Kabutagan, sa bayan pa rin ng Lupi, isang lane lang ang nadaraanan sa Andaya Highway matapos gumuho ang bahagi ng daan dahil sa pag-ulan. 2 beses namang nagka-landslide sa Maharlika Highway, Santa Elena, Camarines Norte. Sulpot-sulpot lang po ang pagdating ng ulan pero malakas. Yun na nakakapagpahina ng ating pundasyon ng lupa. Kaya siya yung nagla-landslide. Sa bayan ng Labo, malalakas na pag-ulan din ang naranasan sa ilang kalsada hanggang kaninang hapon. Delikado nga, may mga puno pa, tas baka bigla pa siyang gumuho kapag nagtuloy-tuloy ang ulan. Ayan ang sitwasyon po dito sa kilometer 7. Ano, bumaba na itong puno dito Pumunta na sa gitna. Humambalang naman sa daan ang malaking punong ito kasama ng gumuhong lupa sa Infanta, Quezon. Dagdag pahirap yan sa mga motorista. Maputik na rin ang daan. May mga pagguho rin ng lupa sa bayan ng Real sa Quezon. Ayon sa Pag-asa, 2 weather system ang umiiral sa bansa. Ang hanging amihan sa Northern Luzon at Intertropical Convergence Zone o ITZZ sa Palawan at Mindanao. Bagya namang humina ang shear line na ilang araw nang nagpaulan sa malaking bahagi ng bansa. Pero posible raw ito makaapekto ulit bukas. Sa forecast map ng Metro Weather, posible ang maghapong ulan sa buong bansa bukas. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kobe Paras nag-celebrate ng Christmas kasama si Kailin Alcantara at kanyang pamilya. Alden Richards nagpa-block screening ng Green Bones. Excited ako mapanood kasi parang the movie is very interesting. Nakakatuwa na ganun yung suporta nila sa amin. Nakakatuwa na meron pong mga ganong klaseng mga tao. Very supportive sa kanya po mga kasamahan dito sa industriya. Dumalo rin sa block screening si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Mula kahapon, trending ang Green Bones na MMFF entry ng GMA Pictures and GMA Public Affairs. Miley Cyrus may bittersweet goodbye greeting for 2024. Looking forward din ang The Climb singer na makapagsimula uli sa bagong taon. Gear up Blinks dahil sa 2025 magre-release ng bagong album si Blackpink Jennie. Anya, 11 months niyang trinabaho ang album na may iba't ibang genre at kakolab ang ibang artists. South Korean superstar Song Hye Kyo magbabalik variety show after 23 years. Para yan sa promotion ng bago niyang pelikula next year. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. 6 na araw na lang, 2025 na. Nagsulputan na ang mga tindahan ng mga pampaswerte sa Divisoria sa Maynila. At ang presyo ng mga bilog na prutas, alamin sa report ni Marie Sumali. Kakatapos lang ng Pasko pero ang mga tindahan sa Divisoria mabilis nang nag-move on. San ka man mabaling, mga bilog na prutas na pampaswerte raw sa bagong taon ang bumibida na ngayon. Kaya ang grupo ng mga gurong ito na galing pang Lumban, Laguna na makyaw nito. Malusog kami, tapos yung pamumuhay namin, maluwag. Ito ay kahit nagmahal na ang bentahan ng mga prutas. 100 hanggang 500 pesos na raw kasi ang itinaas ng iba't ibang prutas mula sa supplier. Dito sa Tabora Street sa Divisoria, hile-hilera na rin po ang mga tindahan ng mga pampaingay at pantaboy daw ng malas gaya ng mga turotot na ito. Mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki, depende sa taste nyo. At kung ayaw nyo naman ang hinihipan para mas hygienic, meron din daw sila ng giant air horn na tulad nito na binobomba lang, malakas na ang malilikhang tunog. Happy New Year!
sa halagang 6 pesos hanggang 150 pesos, dinaragsa na ang mga turotot ngayon pa lang. Malis ang mga kamalas sa 2024 para po sa mga apo ko. At para hindi po makaano ng mga paputok. Nagsulputan na rin ang iba't ibang Lucky Charms na mabibili ng 35 pesos kada piraso pero pwedeng tawaran ng 25 pesos kung wholesale at mga tikoy na mabibili ng 100 hanggang 180 pesos kada box. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.